Nakakaadik ang sugal at nakakaengganyo lalo na kung sunod-sunod ang panalo. Yun nga lang, pwede itong mauwi sa pagkalulong at pagkabaon sa utang. Ayon nga sa gambling operator na si Charlie Atong-Ang, sa sugal, wala talagang nananalo. Lahat talo. Live mula sa Binyan sa Laguna, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, may kasabihan din sa pagsusugal, the house always wins. Ganito ang mapait na napagtanto ng isa nating nakausap na dating nalulong sa pagsusugal pero nakaalpas sa bisyo at ngayon ay tumutulong sa mga kapwang nalulong din sa naturang bisyo. Isang bakasyon sa Las Vegas sa Amerika ang nagpabago raw sa buhay ni Regan. Ang tinaya niyang $1 noon sa isang iglap, naging $18,000 o 900,000 pesos. Feeling ko napaka-dayin na ng life. Kasi I'm just gonna bet and mapapalitan ng mas malaki yung kapital ko. Isang taon daw siyang panay panalo, pero hindi nagtagal, sunod-sunod na ang talo niya sa kasino. Sabay sa unti-unti na niyang pagkalulong. Kasabay nito ang pagkabaon niya sa utang sa loob ng 6 na taon. Noong una, napapatsapan ko pa yung mga utang tsaka yung mga natatalo sa akin Meron pa akong, nakakagawa pa ako ng paraan na nakakapag-lie pa ako sa wife ko na hindi, ininvest ko yan, mga ganung bagay. Pero nawawala yung kotse. Ang isang kotseng sinanla, naging 2 hanggang sa natuto raw siyang magnakaw. Sa isang punto, nakulong pa siya sa pagsanla ng sasakyang hindi kanya. Pero hindi raw ito ang pinakamalalang nangyari. Ang pinakamatindi sa akin is yung mga loan shark gusto na akong pangilin. Dumating ako sa point na nag-oral loaning na ako sa casino. Okay lang yung may collateral ng mga sasakyan, pero yung mag-oral ka sa mga financer, ibang usapan na yun kasi talagang guguluhin nila yung family. Suma total, umabot ng 50 million pesos ang naging utang ni Regan. 2010 na magitan na raw ang kanyang pamilya. Una siyang dinala sa psych ward bago sa rehabilitation center. Ngayon, 7 taon nang hindi nagsusugal si Regan. Pero batid niyang hindi siya nag-iisa. Kaya bumuo siya ng sariling support group. Bukod sa support group meetings tuwing Biyernes sa Makati, may itinayo rin siyang rehab center. Aminado siyang nakita niya ang kanyang sarili sa nagawa ni Jesse Carlos sa Resorts World Manila. At kung hindi raw na magitan ng kanyang pamilya, baka raw pareho rin ang kanyang nagawa. Dumating din ako sa ganung thinking na ano kaya, bombahin ko na ito or ganun-ganon. Because of the anger and the losing state. Kaya nag-iisip ako ng ganon. And dumating din ako sa point na to take my life also. Para matapos na to. Sabi ni Regan, tulad ng ibang addiction, bukod sa awareness sa senyales ng pagkalulong sa sugal, kailangan ng pamamagitan ng pamilya dahil kaakibat nito ang matinding emosyong mahirap labanan mag-isa. Gaya ni Regan, nalulong din daw sa sugal ang suspect sa pamamaril at panununog sa Resorts World Manila na si Jesse Carlos. Kwento ng gaming consultant na si Charlie Atong-Ang, una niyang nakasama si Jesse sa sabungan. Nagsimula lang yan na mapasok sa big time dahil isang beses nanalo yan ng mga 15 million sa isang straight na derby sa Araneta Coliseum. Doon nanalo yan. Tingin pa niya nasilaw si Jesse sa kanyang big time na pagkapanalo. Sa kalakaran kasi sa mga kasino, kung high roller ka o yung malakihan kung tumaya, binibigyan ka ng credit line. Ibig sabihin, nakakautang ka ng pantaya. May mga financier din na pwedeng mahiraman na may patong o interes. Sinubukan naman niya mag-finance. Ayun, nabaon hanggang sa last year nga, naglaro siya, nagkaroon ng utang sa amin ng 3 million. Pero nabayaran naman niya, through yung lupa niya, binenta niya. Pati yung baril niya, binibigyan niya sa amin, binabayad. Yung baril na ginamit niya yun, binabayad sa amin yun last December. Sabi, hindi ako mahilig sa baril Sabi ko, wag na lang. Nang humantong na sa ginagawang pambayad ng utang ang titulo ng ilang ari-arian, pinayuhan daw noon niya ang si Jesse na itigil na ang pagsusugal. Pinapayuhan ko, wag na magsugal kasi talagang pagsusugal talaga, lahat ng tao walang panalo.
Sa mga tulad ni Jessie na nababaon sa utang, natuon ang babala noon ni Archbishop Oscar Cruz sa kanyang krusada kontra kasino. Lalo't iba na nga raw ang kalakaran ngayon dahil ang mga kasino mistulang pasyalan ng may kakabit na hotel, sinehan, restaurant at iba't ibang klaseng shop na mas makakainganyo raw ng pagsusugal. Pag nilagyan mo ng mga ganong dekorasyon, nababawasan ng masamang pangalan ng sugal. The cover-up is such that if you do not know better, you will say, bah, this is a great place to relax, to entertain, and to pass the time. No, it is specifically a place designed as a capital agenda to gamble. Nauna namang itinanggi ni PAGCOR Chairperson Andrea Domingo na nagpo-promote ng kultura ng sugal ng mga kasino. Sa panahon namin, talagang nililimit namin na ang gaming facility ay 20% lamang ng buong integrated resort casino. At hindi na kami ngayon nag-a-allow ng mga stand-alone gaming stations. Jessica, para naman dun sa mga pamilya no, na merong miyembro na merong problema sa pagkalulong sa pagsugal, no, sabi ng ating nakausap na former gambler no, na si Regan, ay pwede siyang kontakin sa kanyang cellphone number na 0917-509-4080. Ulitin lang natin, 0917-509-4080. Pwede rin mag-log on dun sa kanilang website hobconsultancy.com para makakuha ng appointment no, at makakuha ng support group para sa unang hakbang na rin no, para maalpasan ang bisyo na ito ng pagsusugal, Jessica. Dano, siguro dapat banggitin natin no, na hindi lang yung pagpunta sa kasino o pagkalulong sa kung ano-anong sugal na nakikita natin dyan, ang addiction to gambling. Ang alam kong laganap din ngayon yung online gambling. Ang dami ring addict dyan ngayon. Ang dami ng buhay na mga nawasak o nasira dahil dyan. Hindi lang siguro naintindihan ng marami, Dano, itong gambling addiction. Kasi alam natin yung drug addiction, yung alcoholism, pero parang siguro sa isang lipunan katulad natin, medyo bago pa sa pandinig na may na-addict din sa sugal. Jessica, siguro para base na rin dun sa ikinuwento sa atin ni Regan, no? The best way to begin understanding a gambling addiction is let's start with two words, easy money. Kasi yun din yung kanyang naging parang gateway to the addiction. Yun yung base dun sa pagkakakwento niya sa atin. Dahil nga nung unang taya niya, $1, naging $18,000, parang bigla siyang napaisip, oy, masarap itong ginagawa ko, naglalaro lang ako, I'm having fun, tapos malaki yung naipapanalo ko, malaki yung naiuuwi kong pera, should I wish to bring it home? So, nagkakaroon ng parang cycle, kung tawagin nung pagtaya, tapos yung pagkapanalo, yung ganong cycle, very, very emotionally charged for the player. Isa rin dun sa mga nababanggit niya sa atin, no? Pagdating sa gambling kasi, based dun sa kanyang experience, mataas yung emotions. So, meron kang parang fantasy life na napipicture for yourself dahil nga dun sa laki ng pera na iyong napapanalunan, yung tinatawag nilang beginner's luck, and you begin to build on that. At yung compounded by the fact na hindi daw talaga nakukontento ang sino mang player. So, when you reach a certain level, you go higher and you go higher, and that's where addiction begins. At yun din yung unang dapat i-stem o tugunan ng pamilya na posibleng maapektuhan sa ganitong klaseng addiction, Jessica. Ang hindi ko lang maintindihan ngayon, no, na isiwalat maski pa paano itong dark side ng casino o gambling, no. Ang sabi ng PAGCOR kahapon ni Chairman Domingo, no, Chairperson Andrea Domingo, ang PAGCOR promotes responsible gaming. Gusto raw nila na clean fun lang. Kaso, ganyan pala yung kalakaran sa mga kasino, no? Meron ng mga ready dyan na financier at mga loan shark na parang, bakit pinapayagan yung ganong sistema kung totoong responsible gaming sila, di ba? Kasi para mong ini-encourage yung mga tao na, sige, naubos na ba yung puhunan mo sa sugal? Eto, pwede kang mangutang, pwede mong isanla, lahat-lahat na, no? Kotse mo, bahay mo, lupa mo, kahit ano pa.
that's not responsible anymore. Bakit may ganitong sistema pala sa ating mga kasino, Dano? Kung matatandaan natin, no, yung isa sa mga naging pahayag ng PAGCOR nitong linggo, no, I understand we were following this story since the weekend. Isa doon sa kanilang mga nabanggit na kanilang ginagawa to promote responsible gaming ay yung pagse-set up ng mga help desk para doon sa mga nararamdaman na baka meron na silang problema doon sa kanilang pagsusugal o doon sa kanilang addiction na pwede nilang tawagan at may coordination din daw sila with help centers. Mahigpit din daw yung kanilang regulation dun sa mismong casinos. Although, dun sa punto mong yan ay isang magandang matanong din yan, no, sa PAGCOR. Parang paano naman yung dun sa mga financiers, dun sa tinatawag na loan sharks. Dahil ito rin yung isa sa mga nabanggit ng ating nakausap si Regan na isa sa mga pinakamatindi. Pero isa ring maganda nating maipunto, no, in fairness to PAGCOR, ay yung kanilang player exclusion program, if we may call it. Kung matatandaan natin, nabanggit na ng PAGCOR na itong si Jesse Carlos, no, itong gunman sa Resorts World Manila attack, ay in-exclude nila noong March 27 at the behest of the family, at the request of the family. So meron silang ganong active na kumbaga mechanism para yung mga medyo lulong na at yung mga medyo out of control na, iaalis na sila doon sa gaming room at doon sa mga baccarat table para they don't do further damage sa kanilang mga pamilya. Meron nga raw silang mga binaban, no? Kung hindi ako nagkakamali, base sa nabasa ko kanina, 500 tao raw ang banned sa mga kasino. At ito nga si Jesse Carlos pala, yung pamilya niya mismo ang nakiusap sa mga kasino na wag na siyang papasukin dahil nga addict na sa gambling. At mabanggit din natin, may programa raw sila na kasi sa Macau yata, sa ibang mga syudad ng mundo kung saan may gambling, no? Na nakikilala nila kung sino yung mga addict o yung mga lulong na talaga at binibigyan daw nila ng counseling. Ang sabi, dito sa Pilipinas, meron din daw ganyang kalakaran o patakaran yung ating mga kasino. Tama, Jessica, tama. Yung sinasabi ng PAGCOR nitong the actual name escapes us, no? Pero this is basically an exclusion program. Hindi lang siya limited sa isang casino. This is actually a database based dun sa pagkakapaliwanag sa atin ng PAGCOR that's accessible sa lahat ng lisensyadong casino at gaming operator sa buong bansa. So kung halimbawa, parokyano ka ng isang casino, pagpalagay na lang natin na kung hindi man high-end, yung the other end of the spectrum, at doon ka parating naglalaro at doon ka nagkaroon ng problema and your family request na i-exclude ka doon or i-ban ka doon sa casino na yon, kapag in-enter ka doon sa exclusion program ng PAGCOR, hindi ka lang doon banned. Banned ka sa buong bansa. And kasama na rin doon sa program, if we're not mistaken, Jessica, ay yung counseling na rin sa pamilya at doon din sa mismong gambler, doon sa mismong nalulong sa bisyo, dahil meron daw silang coordination sa mga health center sa buong bansa, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.